Mga kaibigan, may mga tao na nagiging maselan sa pagpili. Halimbawa, ng kakainin o isusuot na damit. O kaya ay sa pagpili ng kukuning kurso, pamimili ng kaibigan, lalo na ng mapapangasawa at iba pa. Pero pagdating sa pagpili ng relihiyon ng iba, wala nang kaselan-selan. Kung saan na lang namulat o kung saan mas komportable o convenient. O kaya'y dahil sa tagal ng pag-iral ng relihiyon. O kaya ay dahil nag-trending po ito. Sa paghanap o pagpili ng relihiyon na aaniban, pwede po bang kahit saan at kahit papaano na lang? Yan po ang sama-sama nating alamin sa pamamagitan po ng Biblia dito po sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, welcome po sa programang ito, Ang Iglesia ni Cristo. Samahan po ninyo kami sa isang makabuluhang discussion na atin pong gagawin ngayon. Ako po ang kapatid na Glenmark Mingita at makakasama po natin ang kapatid na Vic Sandoval, isa rin pong ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Vic. Magandang araw din, kapatid na Glenn, at sa ating mga mahal na taga-subaybay. Pag-usapan po natin, kapatid na Vic, yung nabanggit na po natin kanina, na may mga tao na maselan sa gagawin nilang pagpili, halimbawa sa mga pasyang gagawin po nila. Halimbawa po niyan, kapatid na Vic, yung sa pagpili lang ng pagkain kakainin niya. Di po ba? May mga iba't ibang batayan ng tao sa bakit niya kakainin yung pagkain yon. Minsan ang batayan kasi trending, di po ba? Na i-vlog ng mga social media influencer. At o kaya naman yun ang prefer niyang pagkain. At maging sa halimbawa sa pagpili ng kurso ng isang nag-aaral na kanyang kukunin para sa paghahanda niya sa kinabukasan niya. Yung iba, ang batayan, pagka pumipili ng kurso, baka yun ang in demand. O kaya naman, it runs in the family. Yung magulang niya, doktor, yun ang gusto rin niyang piliin. Yun ang batayan niya. Opo. Yung iba naman sa pagbuo ng halimbawa ng negosyo, di po ba? May iba't ibang batayan. Yung iba nga, kumukuha pa po ng mga advisor. Di po ba? Ang nakalulungkot po, kapatid David, pagdating po sa pagpili ng relihiyon o sa gagawing paglilingkod ng tao, nawawala na po yung pagiging masela ng isang tao, yung pagiging choosy niya sa gagawin niyang pagpili. Total, sinasabi nila, meron namang freedom of choice. Ano po sinasabi ng Biblia tungkol doon? Mabuti, ipaglingkod natin itong nakasulat sa Deuteronomio 30:19 hanggang 20. Ganito po ang ating mababasa. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw. Dito, kapatid na Glenn, mga kaibigan, talagang ang tao ay binigyan ng freedom of choice. Kaya nga inilatag ng Diyos sa tao ang kanilang maaaring pagpilian. Narinig natin ang sabi sa Biblia, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. At hindi lang sinabi sa tao kung alin yung kanyang pagpipilian. Ano pa pong ginawa? Ano pa pong ibinigay ng Panginoong Diyos? Ginabayan ng Diyos ang tao, mga kaibigan, kung ano ang dapat nilang piliin para sila mabuhay. Narinig po ninyo ang sabi sa Biblia, ang sabi po ng Diyos, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Yun ay kahayagan po ng pag-ibig ng Panginoong Diyos at malasakit niya sa mga taong nilalang niya sapagkat ayaw po ng Panginoong Diyos na magkamali ang tao sa gagawin niyang pagpili. Pero ang tanong, kapatid David, basta lang ba sinabi ng Diyos sa tao, piliin mo ang buhay? Gaya nga po ng binanggit natin, ginabayan ng Diyos ang tao sa kanilang pagpili. Sapagkat ang sabi ng Diyos,
na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, sundin ang kanyang tinig at lumakip sa Kanya. Kaya mahalagang maunawaan, kapatid na Glenn, ng ating mga taga-subaybay, na napakahalagang sa pagpili po ng tao, lalo na sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ang maging batayan niya kung ano ang ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Baka naman po kapatid David, kapag ka ang tao naka-acquire ng karunungan, naging matalinong tao, hindi na siya nangangailangan ng paggabay ng Panginoong Diyos sapagkat makagagawa siya ng pagpili na ikabubuti niya, hindi niya ikapapahamak. Nangangailangan pa rin, kapatid na Glenn, gaya ng pinatutunayan dito po sa Kawikaan 16:25. Ganito ang ating mababasa na pagtuturo ng Biblia. May daan na tila tama sa isang tao at mukhang tuwid sa harapan niya. Subalit, ang dulo nito ay daan ng kamatayan. O dito, kapatid ng Glenn, pinatutunayan ng Biblia na talagang limitado ang magagawa at nalalaman ng tao. Kaya nangangailangan siya ng paggabay ng Panginoon Diyos. Kagaya nga ng pinatutunayan sa Biblia, may daan na tila tama. Pag sinabing tila tama, tama po ba yun? Hindi po. Ang sabi pa, mukhang tuwid. O hindi talaga tuwid. Hindi tuwid po. Opo. Pero ang sabi ng Biblia, ang dulo nito, daanan niya ng kamatayan. Kaya, mga mahal na kaibigan, napakahalaga po na magabayan ang tao dahil sa kanyang limitadong magagawa at nalalaman. Yan po ba, kapatid na Vic, napatunayan na po ba sa pangyayari na kapag ka ang pinagbatayan ng tao yung kanyang sariling karunungan, yung kanyang akala, yung kanyang damdamin, talagang mamamali sa pagpapasya at ikapapahamak pa. Babasahin natin, mga kaibigan, ang nakasulat po dito po sa Genesis 3:1 hanggang 6. Ito ay mula sa isang online translation sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Mababasa po natin sa ating mga screen o sa ating monitor. Lumikha ang Diyos ng maraming mababangis na hayop. Subalit ang ahas ang pinakatuso. Tuso at masama sa lahat ng mga ito. Tinanong ng ahas ang babae, sinabi ba talaga ng Diyos, kapwa kayong hindi dapat kumain mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, makakakain kami ng bunga mula sa mga punong kahoy sa halamanan. Subalit, sinabi ng Diyos, hindi kayo dapat kumain ng bunga mula sa punong kahoy na nasa gitna ng halamanan at hindi ninyo dapat hipuin yon. Mamamatay kayo kung hihipuin ninyo ang bunga na yon. Subalit, sinabi ng ahas sa babae, hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kapag kumain kayo ng bunga mula sa punong kahoy na ito, magiging gaya niya kayo. Makakaunawa kayo. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Tinignan ng babae ang bunga. Nakita niya na mabuti itong kanin. At inakala niya na magiging mabuti na malaman ng mabuti at masama. Kaya kumuha siya ng ilang bunga at kumain ito. Nagbigay siya ng ilan sa asawa niya, nakasama niya, at kumain siya. Kapatid na Glenn, maaaring pamilyar ang ating mga taga-subaybay sa binasa natin talata na ito ay noong tagpo na si Eva at Adan ay dayain ng ahas. Ang ahas na tinutukoy na binabanggit ay ang diablo. Batay po sa Apokalipsis 12:9. Na dahil dito ay nagkamali ng pinili yung mag-asawa. Kinain nila yung bunga ng punong kahoy na yun ang mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos na kainin nila. Bakit po nagkamali ng pagpili yung unang mag-asawa? Baka po hindi naman kasi sila nagabayan ng Panginoong Diyos. Baka hindi nila alam yung kautusan. Una, malinaw sa kanila yung utos ng Diyos, kapatid na Glenn. Ang katunayan, nung tanungin sila ng ahas, diretso ang sagot ng mag-asawa. Sabi nung ahas, sinabi ba ng Diyos, hindi kayo dapat kumain ng bunga mula sa punong kahoy na nasa gitna ng halamanan at hindi nyo dapat hipuin yon? Ano sagot po ni Eva? Ang sabi po, makakakain kami ng bunga mula sa mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, hindi kayo dapat kumain ng bunga mula sa punong kahoy na nasa gitna ng halamanan,
hindi nga nila dapat man lang hipuin eh. Oho, sa makatwid, alam nila at nagabayan po sila ng Panginoong Diyos. Pero bakit po nagkamali pa rin sila ng pagpili? Kasi nga, ang pinagbatayan ni Eva, kung napansin mabuti ng ating mga taga-subaybay, mga kaibigan, ang sabi rito, tinignan ng babae ang bunga. So makikita ninyo, paningin na niya ang pinagbatayan. Ang sabi rito, nakita niya na mabuti itong kanin. At inakala niya na magiging mabuti na malaman ng mabuti at masama. Kaya ang nangyari, nagpasa siya udyok ng kanyang maling batayan. Ang pinagbatayan lang niya, yung akala niya, yung paningin niya, ayun. Alam na natin ng history, kapatid ng Glenn. Napahamak ang tao, pinalaya sila ng Diyos sa halaman ng Eden, at tinakdaan sila ng kamatayan. Kaya mga kaibigan, ano po ang aral na dapat nating matutuhan sa nangyaring ito kina Adan at Eva? Na kailangan tayong maging maingat sa pagpili o pagpapasya. Masama na tayo ay magkamali sa ating pagpili o pagdidesisyon. Sana ay maging matalino tayo. Bakit po natin ito pinag-uusapan? Dahil po sa pagdami ngayon ng mga relihiyong nakatatag sa mundo, nagkaroon ng paniniwala ang marami na malaya raw silang makapipili ng kanilang sasamahan. Ano po ang sama, kapatid Abik, kapag hindi naging maingat ang tao sa pagpili, lalo na sa gagawin niyang paglilingkod o sa pipiliin niyang relihiyon? Babasahin natin ang pahayag ni Apostle Pablo dito po sa Roma 10:2-3. Ganito po ang ating mababasa. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan. Sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. At nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Kapatid na Glenn, pagka hindi po naging maingat ang tao sa pagpili ng kanyang sasamahang relihiyon, baka wala silang kamalay-malay. Mga kaibigan, ang mapili natin yung natayo lang sa pamamaraan ng tao at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nga, kapatid na Glenn, nagtataka yung iba, bakit daw ang dami-daming relihiyong nakatatagong sa mundo? Yun ang dahilan eh. Sabi nga ni Apostol Pablo, naroon yung kanilang pagsisikap na makalugod sa Diyos. Kaya lang, mali batayan eh. Bakit po mali batayan? Hindi po nila natutuhan yung pamamaraan ng Panginoon Diyos para ang tao ay makapaglingkod sa Kanya at maligtas. Kaya ano po ang itinuturo ng Panginoong Diyos na dapat sundin ng tao at pinakamabuting piliin dahil itong maghahatid po sa tao sa kaligtasan. At yung pamamarang yun ay itinuro na ng Diyos mula pa nung una. Mga kaibigan, babasahin natin ang nakasulat dito po sa Jeremias 6:16-19. Ganito ang ating mababasa. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan, doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit ang sabi nila, ayaw naming dumaan doon. Makinig ang buong sanlibutan, ang mga taong ito'y mapapahamak at yon ang nararapat sa kanila. Pagkat hindi nila tinalima ang mga salita ko, bagkus itinakwil nila ang aking kautusan. Kapatid na Glenn, sana napansin ng ating mga taga-subaybay yung mga salitang ginamit dito. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid, hanapin ninyo ang dating landas, alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Sa makatid ay may pagsusuri pong dapat gawin ng tao para hindi siya magkamali ng pipiliin niya na kanyang daang lalakaran. Ano pong katunayan na yan po ang tamang pasya at ano po ang katunayan na mapapabuti ang tao kapag itong naging desisyon niya? Na pagka ang nilakaran niya ay yung pinalalakaran ng Diyos na pinakamabuting daan. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, magtatamo kayo ng kapayapaan. At pagka binasa natin doon sa salin na New Filipino Version, ang nakalagay doon ay makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Hindi ba yan nga po naghahayag na mapapabuti at siyang hinahangad ng lahat ang makasumpong ng kapahingahan ng kaluluwa o magtamo ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom. Kapatid Abik, ano pong katunayan na kapag ang pasya o pinili ng tao ay iba doon sa utos ng Panginoong Diyos,
ay hindi mapapabuti ang tao. Gaya nga nung binasa natin, kapatid na Glenn, mga kaibigan, may mga taong ang sasabihin, hindi anya kami lalakad doon. Ayaw nilang lumakad doon sa pinalalakaran ng ating Panginoon Diyos. Pumili pero wrong choice. Mali yung pinili. Sinabi na nga ang tama, sinabi na kung alin ang pinakamabuting daan na dapat nilang lakaran, sabi nila, hindi kami lalakad doon. Mga kaibigan, may mga taong ganyan din po ngayon. Ayaw sundin ng Panginoong Diyos. Sana po, hindi po kayo yon. Alam naming ang gusto ninyo ay piliin ang ipinapipili ng Panginoong Diyos na lumakad tayo sa mabuting daan na magdadala po sa atin sa kapahingahan ng kaluluwa. Kasi kapatid Abik, dun sa mga binanggit po natin kanina nung nagsisimula po itong ating discussion, meron tayong mga pagpipilian sa buhay po na ito. Kapag sa mga bagay na yon, nagkamali tayo ng pagpili, pwede pa nating baguhin. Halimbawa po, nagkamali ka dun sa pinili mong kainin. Di sa susunod, yun na lang ibang Magdadala ka kainin. na. Opo. Kung dun sa napasok mong negosyo, nagkamali ka, pwede kang mag-iba ulit ng negosyo. Kung dun sa kurso, sa pag-aaral mo ay naunawaan mo na hindi yun yung kursong gusto mo, pwede para kang sa'yo. lumipat ng kurso. Pero mga kaibigan, pagdating po sa pagrerelihiyon o sa paglilingkod, hindi po tayo dapat magbaka sakali. Dapat matiyak po natin tama ang batayan para magawa natin ang tamang pagpapasya sa gagawing pagrerelihiyon o sa gagawin po natin paglilingkod. Yun po bang dapat nating maging pagpasyahan o yung dapat nating maging batayan sa pagpili ng pagrerelihiyon? Itinuro po sa atin ng Biblia. Oo, at binanggit niya kanina sabi ng Panginoon Diyos mismo, hanapin ang pinakamabuting daan at doon dapat lumakad ang tao. Sino po yung daan na yon, kapatid Abik, na dapat pong lakaran ng tao sapagkat yun nga yung gabay na ibinibigay ng Panginoong Diyos? At gaano po kahalaga na lakaran po yung daan na yon? Ang babasahin natin, kapatid na Glenn, ay pahayag mismo ng ating Panginoon Kristo dito po sa Juan 17. Ganito po ang ating mababasa. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kaibigan, ito po ay pahayag mismo ng ating Panginoon Kristo. Doon sa tanong na sino po ang daang dapat daanan, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. At kung paano ang pagdaan sa Kanya, ang sabi pa niya, ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kaya ang pagdaan sa ating Panginoon Kristo, kapatid na Glenn, ay papasok sa loob ng kawan. Ang mga nakadaan kay Kristo, nasa loob ng kawan. Sa makatwid, kapatid Abik, hindi lang po ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng gabay at tamang batayan sa tao sa gagawin niyang pagpili. Yung din ang itinuro ng ating Panginoong Kristo. Na yung daan na dapat pong lakaran ng tao ay ang ating Panginoong Kristo. Yung dumaan sa Kanya, nasa loob po ng kawan. Kaya sabi ng Biblia kanina, yung dadaan dun sa mabuting daan, magkakaroon ng kapahingahan ng kaluluwa. Ang sabi naman ng Panginoong Kristo, yung daraan sa Kanya, yung papasok sa Kanya, yun ang maliligtas. Talagang malaki ang hangarin ng Panginoon Diyos na ang tao huwag mapahamak, kundi maligtas Kaya lang ang tao, dapat piliin niya yung tamang batayan, yung itinuturo mismo ng Biblia. Kaya mga kaibigan, huwag nating sayangin itong pag-ibig, pagmamalasakit sa atin ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Baka may nagsasabi naman, kapatid Abik, ang binabanggit dyan, pumasok sa loob ng kawan. Hindi naman sinabing pumasok sa loob ng iglesia. Alin po ba yung kawan na tinutukoy na doon dapat mapaloob ang tao? Katunayan, hindi niya sinayang yung tamang paggabay o yung tamang batayan na ibinigay ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Kristo. Nasa Biblia yan, kapatid na Glenn, at dito natin babasahin sa Gawa 20:28. Sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kapatid na Glenn, bati sa Biblia, ang kawan ay ang iglesia ni Kristo. Mga kaibigan,
sa loob ng kawan o sa Iglesia ni Cristo, ipinangako ng tagapagligtas ang pagliligtas. Ang mga maliligtas nasa loob ng kawan o nasa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, tatanungin po namin kayo, gusto niyo po bang maligtas? Kung ang sagot po ninyo ay opo, tama po yun. Pero magkakaroon yun ng katuparan kung magagawa natin yung tamang pagpili nakabatay sa gabay na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, baka ang iba po sa inyo hanggang sa tagpong ito hindi pa makapagpasya o baka may isinasaalang-alang pa na nagpapahirap sa inyong pagpapasya. Ngayon kapatid Dabic, meron po bang ibinigay ang Panginoong Diyos na gabay sa tao para magawa niya yung tamang pagpapasya? Huwag siyang magkamali. Babasahin natin sa Biblia, kapatid na Glenn, ang nakasulat. Dito po sa Kawikaan 3:5 hanggang 6, ganito ang ating mababasa. Lubos kang magtiwala sa Panginoon at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa bawat paghakbang mo, isipin mo ang tungkol sa nais niya at tutulungan kanyang lakaran ang tamang daan. Kapatid na Glenn, may gabay ang Diyos sa tao para magawa niya ang pagpili na hindi siya magkakamali ng kanyang lalakaran. Sana ay magawa lang nating sundin ang tagubiling ito ng Panginoon Diyos sa tao. Ang sabi po niya, lubos kang magtiwala sa Panginoon, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa bawat paghakbang moan niya, isipin mo ang tungkol sa nais niya at tutulungan kanyang lakaran ang tamang daan. Ang makapagtuturo, kapatid na Glenn, sa tao para malakaran niya yung tamang daan, marating niya tamang paglilingkod sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Opo. Kaya mga kaibigan, huwag ang pakinggan at sundin ay kung sino-sino lang na ang sinasabi pa ay taliwas sa itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Hindi po kami. Hindi ang sinasabi ng mga kapatid na nag-anyaya sa inyo. Hindi ang sinasabi ng ministro. Ang sinasabi ng Diyos na binasa namin sa Biblia. Yun ang sundin nating pare-pareho para pare-pareho rin tayong makatiyak sa pagtatamo ng kaligtasan. Samantala mga kaibigan, pakinggan at panoorin po muna natin ito. Malaki talaga pagkakaiba ng ginagawang pagtuturo ng Iglesia ni Cristo kaysa sa ibang reliyon. Dahil yung ministro na nagtuturo, magtatanong, yung sagot, binabasa talaga sa Biblia. Nagsisermon yung pare. Meron na din naman po silang binabasa sa Biblia, pero after nun, ipapaliwanag nila nang sa palagay ko po ay sarili nilang opinion. Siyempre, ako po mahirap po akong paniwalain siguro dahil sa ako po ay isang guro at science teacher. Naghahanap talaga ako ng ebidensya bago mo ako mapaniwala. Sa pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang binabasa po nila ay talata na talagang mababasa sa Biblia. Hindi nagbibigay ng sariling komento yung nangangasiwa ng pagsamba o yung nagtuturo. Nagtatanong siya at binabanggit niya na ito ang sinasabi sa Biblia. Wala siyang sariling kuro-kuro. Nakabase sa Biblia, binabasa lahat ng ministro na nagtuturo. Sa iglesia, ang basihan talaga nila ng mga turo at aral ay mula sa Biblia. Lubos na pagkaunawa sa mga tunay na aral ng Diyos. Sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo ay nang mapatunayan ko po, yung turo po talagang galing po sa Biblia. Sabi po nga po pala nila noon, bawal daw magbasa ng Biblia ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi po pala totoo yun. Kundi ipababasa talaga sa iyo ng manggagawa or ministro na eto yon. Yun na po ang aming naging turning point. Ay nung napatunayan ko na talagang yung mga aral sa iglesia ay mga totoo. Napatunayan ko na lahat ng aral sa Iglesia ni Cristo ay totoo dahil lahat ay nakasulat sa Biblia. Na pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo, papatunayan ko na lahat ng mga aral ng Iglesia ni Cristo ay galing sa Biblia. Kung bakit ako nagpasya na maging iglesia ay nung narinig kong lahat ng aral
Wala akong narinig na opinyon ng manggagawa. Sa Biblia lang talaga. Inabuo ang aking pasya na nasa tama na ako at hindi na ako dapat umalis, dapat akong mag-iglesia. Mga kaibigan, welcome back po sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Kapatid Vic, yung napanood po natin ay ilan lamang sa mga taong nakagawa ng tamang pagpapasya o pagpili sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Gabay na mula sa Biblia. Apo. Kaya mga kaibigan, sa atin pong ginawang pagtalakay ay hangad po namin na sana ay nakatulong ang aming tinalakay para magabayan po kayo kung alin ang dapat nating piliin sa ating paglilingkod sa Panginoon Diyos para sa atin pong ikaliligtas. Mga kaibigan, pinakahahangad po ng programang ito na matupad ang napakabanal na hangarin ng Panginoong Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Bago lamang po tayo matapos, samahan po ninyo kami sa isa pong panalangin. Panginoon namin Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Amen. Nagpapasalamat po kaming muli sa iyo. Opo. Muli naming naihayag ang iyong mga dalisay na katotohanan. Opo. Nawa ang mga katotohanang nahayag na ito Opo. magsilbing gabay ng aming mga mahal na taga-subaybay Opo. para magawa nila ang mga tamang pagpapasya. Opo. Sundin po ang iyong banal na kalooban. Opo. Alang-alang po sa aming ikabubuti, hindi lamang sa buhay na ito, Opo. kundi higit sa lahat, sa katiyakan namin sa kaligtasan. Amen. Ama namin Diyos, lagi mo sanang basbasan at pagpalain ang kabuuan ng iglesia. Opo. At ang lahat ng mga banal na gawain ito. Opo. Alang-alang po sa aming pagbibigay kalwalhatian sa iyong pangalan. Amen. Pakibasbasan po ang iyong pamamahala Amen. na lagi pong gumagabay sa amin. Amen. Lahat po ay aming magalang na tinanggap, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.